Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang inyong makabayang doktor, Doc Willie at Doc Liza Ong para magbigay ng mga health tips o payong pangkalusugan sa pang-araw-araw. Ang topic ko ngayon, ano ba yung mga superfoods? Ibig sabihin, masustansyang pagkain pero mura o swak sa ating budget. Magbibigay ako ng mga example. Bakit ko ito tinawag na superfoods? Kasi marami itong mga phytochemicals para mapababa yung risk ng pagkakaroon ng mga chronic diseases o pangmatagalang sakit katulad ng sakit sa puso, high blood, diabetes, cholesterol, at yung mga cancer. Yes, alam ko yun lahat. Doc Willie, wag ka mag-alala. Tapos, itong mga chemicals kasi na to ay maganda para hindi tayo magkaroon ng mga sakit, ano. Pero ngayon, syempre ang reklamo natin, napakamahal ng bilihin. So ano yung pwede nating ipalit dun sa mga mamahaling karne, karne ng baka, karne ng baboy, tsaka ng chicken. So ito yung mga tips natin, ano. Number 1, napaka-importante na matuto ang mga bata at tayo na kumain ng mga mabeberdeng mga gulay katulad ng repolyo, pechay, kangkong, talbos ng kamote, talbos ng ampalaya, lahat ng mga talbos. Kasi sagana ito sa vitamina, mineral, iron, folate. Nakakatulong kasi ito sa pag-iwas sa sakit sa puso, yung mataas na cholesterol, diabetes, sakit sa tiyan, at cancer. Number 2, yung mga bean family. So kasama dyan yung munggo, tokwa o tofu, itong mga black beans. So, lahat yan mataas sa protina. Pero, meron pa siyang iron, folic acid, mga mineral. At ang maganda dito, mababa ito sa cholesterol o sa taba at mababa din sa asin o sa sodium. So, mainam ito sa ating puso. At saka itong mga bean family na to, no, itong mga munggo, tokwa. Sa akin, masarap sila. Mayaman ito sa fiber, potassium, vitamin B, at yung nabanggit nga natin na protina. Yan. Nilagang munggo, ginisang munggo, lagyan nyo lang ng mga sahog. Napakasarap na. Itong tokwa, isahog nyo sa lahat ng inyong gulay. Napakasarap yan. Number 3, yung mga isda. Maganda, kumakain tayo ng isda. Katulad ng mga tilapia, ng mga bangus, galunggong, dilis, sardinas, yung mga tuna family, kasi mayaman ito sa omega-3 fatty acids na umiiwas sa mga atake sa puso, sa stroke, at maaaring magpababa din ng cholesterol. So, masustansya at healthy itong ating mga isda. Number 4, kamatis. Isama na natin dyan yung ketchup tsaka yung tomato sauce. Mayaman ito sa lycopene. Lycopene, antioxidant yan. Nakakaalis ng dumi sa ating selula, so makatutulong ito sa sakit sa puso at pag-iwas sa prostate cancer. Ito, paborito namin to, carrots. Ang carrots, kita nyo, ang ganda ha, red-orange ang kulay. Mabuti ito sa mata, mayaman sa vitamin A, C, and E. Kalahating tasa ng carrots, 35 calories. So, sa mga nagdidieta dyan, kung kailangan yung magpapayat pero may nutrisyon, isama nyo ang carrots sa inyong pang-araw-araw na pagkain. At saka ang carrots, pwede nyo ilagay sa lahat ng mga may sauce na lutuin ninyo. Katulad ng mga afritada, menudo, yung mga ganyan, beef stew, pwede nyo ilagay yan. At pwede rin ilagay sa mga sabaw, mga nilaga, tapos pwede pang gawing salad. Number 6 natin, kamote. Ito. Yan. Kamote, maraming tanim tayo niyan dito sa Pilipinas. So maraming vitamin A, B6, C, E. Makakatulong ito sa pag-iwas sa cancer, itong kamote. So pwedeng gawing kamote Q, nilagang kamote, pang merienda dun sa mga bata. Ginagawa rin kamote Q yan Number 7, gatas at keso.
Ito example ng gatas. Pero pag tayo ay adult na, mas maganda siguro yung mga low-fat milk. Yan. Kasama din dyan yung ice cream kasi yung ice cream made of milk yan eh. So, kumpleto sa sustansya, protina, carbohydrates, calcium, vitamin B, D, potassium. Siyempre, yung calcium kailangan natin para sa buto at sa ipin. Saging. Saging, panlaban sa ulcer, pangangasim ng sikmura, mabilis ibaon, maraming potassium, vitamin B6. So, kung nag-sports kayo or nag-exercise, magbaon tayo lagi nito sa ating bag. Number 9, yung mga nuts. Dito sa Pilipinas, usong-uso ang nilagang mani. Yan, nilagang mani, maraming protina, minerals, at good fat sa good fat. So, maganda sa puso, utak, nagpapababa ng cholesterol. At sa mga students, baka pang patalino to, so yan yung inyong meriendahin. Number 10, yung mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kalamansi, dalandan, suha, antioxidant yan. So, panlaban natin sa mga sakit at saka kailangan natin naman pampataas ng immunity. So, sa akin, ito yung mga example ng mga masustansyang pagkain. Yung iba mahal, pero yung iba naman dito sa in-explain ko, medyo mura. So, pwede nating mas ito ang iluto o kainin o ipamerienda sa ating mga anak at sa ating mga adults. So, yun lang po at pupunta na tayo sa ating next topic. Yes, Doc Lisa, thank you very much dyan sa mura at masustansyang pagkain. Alam ko gusto nila yan eh. Kailangan mura. May tips ka ba, Doc Lisa, para mura? Ano ba mga tips ko para maging mas mura ang mga bibilin? Kung ano yung napapanahon at maraming ani, yun ang mas mura. Oo nga. Sige, ikot tayo dito. Pag-usapan natin itong favorite topic ninyo. Sinisikmura, masakit ang tiyan. Ikot tayo dito. Nahanda natin itong mga preparations. I'm sure napakarami sa inyo. Ito ang gustong topic kasi ito ang most requested topic dahil nga maraming sumasakit ang tiyan. Pero yan, napapakita natin So, ito yung digestive system, Alam ko, marami sa inyo ngayon nakikinig. Pwede nyo i-comment yung mga problems niyo. Sumasakit ang tiyan, di mo alam. Okay, pakita natin yung buong digestive system natin. Ito yung liver, pababa yan ng pababa. Andito yung tiyan natin. Atras natin konti. Ito yung tiyan natin. Tiyan natin hanggang dito sa baba. Yan. So, pag sumasakit sa may tiyan nyo, ito yung pinakatiyan natin Andito yung puson. Hindi nyo alam kung ano yung problema. Dito ba? Sa tiyan ba? Sa gallbladder ba? Sa atay ba? Sa bituka bang sumasakit? O nandito ba? Kaya tuturuan natin kayo ng mga tips para maging healthy yung digestive system natin. So, salamat sa panonood. Salamat sa pag-share. At sana tuloy-tuloy itong internet natin para maraming makakanood. So far, naayos naman natin yung internet. So, pag maging healthy yung digestive system, dapat mag-umpisa sa bibig. Sa bibig. So, ibig sabihin, yung kakainin natin, dapat yung medyo malambot lang. Huwag kayong kumain ng matigas masyado. Yung iba kakain ng matigas tapos hindi naman ngunguyain, di ba? Kung kakain kayo ng marami, matitigas, hindi nyo ngunguyain, bababa itong pagkain ninyo, mahihirapan yung tiyan nyo tunawin. Mahihirapan yung tiyan tunawin at ma-absorb yung pagkain. Kasi dito sa bibig natin, kung makikita mo dito sa bibig, kaya nga may ipin tayo, di ba, panguya, tsaka merong mga salivary glands na yan. So may mga glands na yan, sa bibig pa lang, tinutunaw na yung ibang carbohydrates. Tinutunaw, kaya mas maganda malambot yung kinakain, dahan-dahan ng nguya. Ang tip ko nga, Doc Lisa, wag masyadong magsasalita pag kumakain para paglunok mo, diretso dito sa likod. Ayan po, ang ganda nito, sa esophagus. Pag lumulon kayo, bababa to, pupunta yung pagkain dapat dito sa esophagus, pababa, sa likod. Pero, pag humihinga tayo, ito naman. Ito po, tingnan nyo, yung harap trachea, hangin yan. Hinga. Yan, buka to. Hinga, buka. Okay? Paglulon naman, dito naman sa likod, Papasok yung pagkain.
paglulon ng laway sa likod. Paghinga, dito. Pag kumakanta, sa harap. Pag kumakain, sa likod. Ang problema, maraming tao kumakain at nagdadaldal at the same time, di ba? Kwento ng kwento, chismis ng chismis, tapos kakain, sabay nguya, sabay kwento. Minsan, nagugulo ito. Kaya habang nagsasalita, lumulon ka, masushoot dito yung pagkain mo. Pag yung pagkain na-shoot sa harap, diyan ka masasamid, mauubo, mamumula, at minsan iba hindi makahinga. Kaya yung mga matatanda, yung mga matatanda, bawal pakainin ang mga matatanda, lalo na yung medyo inaantok sila, lalo na yung pasyenteng unconscious, yung pasyenteng tulog, tulog siya, tapos lalagyan mo ng pagkain sa bibig, delikado po yon. Pwede siya mag-choke kasi pupunta dito sa harap. Paano tulog siya? Kailangan niya yung swallowing mechanism. Yan ang purpose. Esophagus, tsaka dito. Kaya ingat, kung kakain, kain tayo, focus. Pagpasok naman dito sa tiyan, yan ang tiyan natin. Kita nyo, yan that's the stomach. Diyan papasok yung pagkain. Tapos pupunta yan dito sa small intestine. Yung stomach, meron tayong rugae. Ang rugae, parang kulubot-kulubot yan. Sa stomach ng mga baboy, may mga rugae din yan. Para mag-grind niya yung pagkain. Ginagrind niya, dinudurog niya yung pagkain. Kaya magbibigay tayo ng tips para sa healthy digestion. 1 to 10. Doc Lisa, number 1, eat more slowly, di ba? Dahan-dahan na yung pagkain mo. Pag dahan-dahan na pagkain, hindi magmamadali, mas maganda yung digestion. Mas maganda yung digestion at mas mabilis ka mabusog. Number 2, chew your food, lalo na sa mga may edad. May edad, dapat hihiwa-hiwain yung maliliit, baka mabulunan kayo, dahan-dahan. Para maganda yung pagtunaw. Tulungan natin yung katawan at yung tiyan, matunaw, hindi yung lulon lang na lulon, wala pang 1 minute, naubos na yung pagkain, ay malilito talaga yung tiyan mo. Yes, Doc. Number 3, maganda kumain ng more fiber and vegetables. Doc Lisa. More fiber and vegetables. Maraming fiber, katulad ng mga gulay, prutas, cereals, kailangan natin yan para sa magandang pagdumi o yung bowel movement na ating tinatawag. Maganda rin yan sa magandang pangtunaw. So, tutunawin yung pagkain, tapos dudumi ka. Ano ang mga example niyan? Okra, kangkong, repolyo. Sa mga prutas naman, apple, peras, orange. Tama po. Yan po yung mga tinuro ni Doc Lisa kanina. Yan yung mga magagandang pagkain. So, yan yung pangatlong tip natin. Pang-apat na tip, mas maganda pagkakain po kayo, pakonti-konti lang sa isang araw. So, sa isang araw, yung iba hindi kakain ng almusal. Tapos, lalamon sa tanghalian, gayang karami. Sabi niya, nagda-diet daw siya, hindi nag-almusal. Tapos, sa tanghalian naman, 3 platong kanin, 4 na plato. Tapos, sa gabi, kakain na naman 4 na platong kanin. Hindi po magandang ganon. Bakit? Kasi pag binusog mo sarili mo masyado, ang mangyayari sa tiyan mo, lalaki siya, mag-expand siya. Lalaki yung tiyan mo. Lalaki yan. Pag lumaki ang tiyan mo, kailangan mo lagyan ng maraming pagkain para mabusog. Kasi pinuno mo lagi yung tiyan mo eh. Kaya ang tip natin, kumain 5 to 6 times a day. 5 beses. Umaga, pagising, kain 8 a.m. Alas 10, merienda, isang saging. Tanghali, konti lang kainin. Sa merienda, konting apple. Sa gabi, kain din konti. So, 5 times a day, para yung tiyan hindi laging puno. Para lumiit. Pag maliit ang tiyan, mabilis ka mabusog, papayat ka. Kaya 5 to 6 meals a day. Tawag nila dito, Doc Lisa, parang grazing. Grazing daw, parang dahan-dahan yung pagkain. Number 5, pagkakain, mas mabuti nakaupo at relax. Alam niyo ba ba't na-ulcer? Na-ulcer kasi kung mainit ulo natin, very stress, may kaaway ka, makita mo kukuluyin tiyan mo. Bakit? Pag mainit ulo mo, maglalabas ng asido. Maglalabas ng asido yung tiyan mo. Pag sumobrang acid, naku, ma-ulcer ka niyan. Kaya upo, relax. Number 6, wag yung, alam niyo yung binging, B-I-N-G-I-N-G, binging. Ibig sabihin ng binging, parang lamon, parang gigil, parang
kumain ng dalawang supot na potato chips, o kumain ng itong hilig niya itong sa ito, kinain niya lahat, kumain ng sushi, 2 plato. So, wag binging. Hindi maganda yung biglang kakainin mo isa lang. Dapat halo-halo, healthy foods at wag junk foods. Number 7, para healthy digestion, inom ng 8 to 10 glasses of water in a day para mahugasan ng ating tiyan. Di ba? Para mahugasan yan. Tuloy-tuloy yan eh. Para mahugasan ng ating tiyan. 8 to 10 glasses ha, pa konti-konti. Sa may sakit sa puso, wag lang sasabayin, 2 basong tubig agad-agad, mga 1 baso, tapos pahinga. Number 8, konting lakad. Pagkatapos kumain, wag hihiga agad. Yung iba, pagkakain, upo, ay tataba ka niyan. Pagkain, galaw-galaw, ha? Trabaho pa rin. Walking lang, hindi ko sinabi mag-jogging, hindi ko sinabi pagkakain mag-jogging. Pero pagkakain, wag naman yung upo at higa, lalo ka mag-GERD. Kasi yung pagkain mo nandyan, humiga ka, aakyat yung pagkain mo, babalik sa lalamunan, di ba? Kaya hindi maganda. Konting lakad, 30 minutes, para matunaw konti yung kinain mo, di ba? Yan ang masarap eh. Pagkakain, tingin-tingin. Number 9, regular exercise. Pag nag-exercise ka, Doc Lisa, mas gagalaw tong bituka. Yan ang magandang solusyon din sa constipation. Ito yung bituka natin. Ito, pakita mo to. Yan, o. Yan, duodenum muna, di ba? Duodenum, bababa. Post-jejunum, dyan pupunta yung pagkain. Dito ina-absorb. Ang haba ng bituka natin eh. From jejunum, ileum. Ang haba niyan, ilang yard siya. Tapos pupunta sa large intestine. Andito yung appendix, appendix. Pero wag naman mag-worry, hindi yan delikado. Basta tama lang yung pagkain. Tapos ito, yung malaking bituka, nandiyan na yung dumi natin. Ikot-ikot siya dito, nararamdaman mo humihilab, lalabas, bababa, iikot dito, hanggang lalabas sa puwet. Hopefully, wala kayong almoranas, nandyan yung almoranas. Pag walang almoranas, okay, hindi dudugo, ha? Ano yan, almoranas, ingat tayo. And number 10, ingat din sa kinakain natin, dapat malinis para hindi tayo magtatae. Paano naman ang mga sinisikmura? Okay, pakita natin, Doc Lisa, next board. Yan, ito na yung topic natin. Paano sa mga sumasakit ng tiyan? Ano kaya ang dahilan? Yan, ulcer. Yan. Maraming tao ang may ulcer. Actually, sa buong mundo, milyon-milyong tao ang inaatake ng ulcer bawat taon. Okay? Maraming klaseng ulcer. So, tulad na sinabi ko, pagkakain, bababa yung kinain natin, baka may ulcer kayo. Dito pwede magka-ulcer, esophagus, stomach, duodenum. Yan ang bilog, area ng ulcer yan. Hapdi dito, pagkakain, mahapdi dito, masakit. So ito, titingnan natin yung loob ng katawan mismo. Ito, pagbaba ng pagkain, baba. Tingnan mo, may ulcer siya dito. May gasgas sa may lalamunan sa baba. Mahapdi yan, may sugat, kitang-kita. Ito ang ganda nito mga models natin, eh. Actually, actual pictures to mga iba, ginawa nilang model. Tapos papasok sa tiyan. Yan, So, dito, pag lulun mo, mararamdaman mo, di ba? Uminom ka ng tubig, bababa. Dito, mag-iipon yan sa tiyan, ha? Okay, yan ang tiyan. Dapat maayos ang pagkain nyo. Kasi pag hindi maayos, ito mangyayari. Pag hindi maayos, magkakaroon kayo ng erosion. Ayan, napapakita ko yung erosion. Andito. Yan, ang erosion. May pula-pula. Stage 1 yan. Yan. Kayong mga nakikinig, mahapdi ba tiyan nyo? Bakit nalipasan ang pagkain? Isa pa, masyado maasim kinakain. Puro pineapple juice, puro orange, puro suka, kalamansi, walang laman ng tiyan. Diba? Pwede lemon water. Lagyan mo ng water. Hindi pure lemon. Meron ako nababasa. Kaya ko daw uminom ng 10 kalamansi. Oo, walang halong tubig. Okay nga, 10 kalamansi. Ito naman, nasira. Diba? Mamaya, mabubutas yan. Pag nabutas, ito naaabutin. Ito butas, May acid na to. Huwag na natin gano'n dagdagan yung acid. Mahapdi ba? So, baka meron na kayong ganito. Hindi nyo malalaman to unless magagastroscopy. Gastroscopy, medyo mahal, Mga 5,000 or more. Diba? Magpapasok na instrumento, sisilipin yung bituka. So, anong makikita? Pag nag-uumpisa pa lang yung ulcer, erosion, pakita natin. Ito yung laman. Ito yung lining ng tiyan natin. Ito yung lining. Lining, side view. Ang ganda nitong model. Yan. May lubog siya, may uka.
Ano, nagka-uka. Hindi ka kumakain ng tama, laging nalilipasan, very stress, maraming acid sa tiyan, mali-mali ang mga kinakain, hindi kumakain ng saging, hindi mo inom ng tubig, yan, very stressful, may uka. Tingnan natin ang itsura sa actual gastroscopy. Pakita natin, yan ang itsura. This is actual po, ng isang pasyente na gastroscopy, ito nakita may butas. So, para siyang singaw na maliit. Kung nagkasingaw na kayo sa bibig, ganun na itsura din. Yan, no? Singaw. Pero ito, matindi to, medyo lubog siya, butas siya. Erosion yan, stage 1. Kung matigas pa rin ang ulo ng pasyente, lagi pa rin nagpapalipas ng pagkain, busy daw, hindi daw nakakaramdam ng gutom, hindi kakain ng breakfast, di ba? Biro mo, buong gabi hindi kayo kumain, tapos hindi kayo magbe-breakfast, aabot kayo dito sa second stage, acute ulcer na. Di ba? Hindi na siya konting lubog lang, ang mangyayari sa kanya, butas na siya. Almost butas na. Yan, buong layer na. Hanggang itong muscle na butas, yan, nauka. Ano itsura niya dito? Ganito siya, mas malalim na siya. Ano? Ang hapdi na to. Baka ma-hospital ka na dito. Ha? Yung iba, inom na ng gamot, yung mga antacid, kung ano-ano iniinom. Pwede yung gamot, pero panandalian lang yun. Mga 1 week, 2 weeks. Hindi mo naman pwede gawing forever nakainom. Kasi minsan may side effect din. Tsaka maganda itong mga natural tips natin. Ano itsura nitong acute ulcer? Oh? Ito na itsura. Wow, look at this. Oh. Mga kaibigan natin sa Facebook Live, dito nyo lang mapapanood to kasi swerteng-swerte tayo sa Facebook. We have all the time na maipakita sa inyo. Kahit isang oras pakita ko, basta may internet tayo. Sa TV, hindi natin mapapakita, mahal ang airtime. Sa news, 1 minute lang ang news. Mayroon magbigay ng tips. Pero dito sa Facebook Live, kahit gaano tayo katagal, wala tayong advertisement. O mga matitigas ulo ayoko, posibleng may ganito kayo kung masakit na. Magpapacheck na agad. Inom ng gamot, plus susundin yung tips ko Ano, alalim na to, stage 2, acute ulcer na siya. Pakita ko ulit ang itsura, ito ang lalim. Hindi lang siya singaw ang lalim na niya. Malapit na mabutas to. Malapit na mabutas. Ano nakabutas? Sariling acid. Pumapasok na yung acid dito. Ang tiyan natin may acid, di ba? Kaya pag sumuka kayo, maasim di ba? May acid. Yung acid, pampatunaw. Okay? Ito na ang third stage. Papakita ko. Ito na ang third stage na kinakatakot natin. Perforating ulcer. Okay, third stage. Ito, pakita ko muna sa loob, Ito yung third stage. Ito yung nakakatakot to. Yan. Butas na siya, butas. Pag nabutas, talagang hospital na yan. Malaking gagastusin natin dyan. Diba, inooperahan, Ayokong meron tayong follower na aabot sa ganito, Pakita natin, Doc Lisa. Perforating ulcer, penetration of the wall. Yung acidum mismo, papasok na sa mga tabi-tabi. Ang lalim na. Nabutas na siya. Tingnan mo itsura. Butas na. Pakita mo. Nabutas na siya. Sobrang sakit yan. Ang problema, may tao, kahit may ulcer, hindi nararamdaman Hindi nararamdaman yung butas Pero sobrang sakit yan. Mamimilipit ka na yan pag hindi ka kumain sa masakit. Tapos, papakita natin ano nakikita dito sa lining. Ito yung normal cells. Pakita ko to. Ito yung normal cells. Dahil nga sa maling habits natin, hindi tayo kumakain, mga maaasim kinakain, yan, napunit siya. Napunit yung mga cells. Napunit. Namatay. Ito natanggal. Napunit itong ibabaw. At pumasok yung chemicals na masasama. Yan. Pumasok din yung isang bacteria, kung tawagin ay Helicobacter pylori. Kaya may ibang na-proven nila to, Helicobacter pylori. Bago itong nakita nila, bukod sa maling habits, meron din isang bacteria na nagkakos ng ulcer. So, infectious din siya. Kaya minsan may nagbibigay ng special antibiotic. Pero special yan, Hindi basta-basta yan, So, napunit. So, magbibigay ako ng mga tips kung paano huwag mabutas ang tiyan at maging healthy tayo, di ba? So, yan po, mga sinisikmura. Anong parte ng tiyan? Halos, madalas dito sikmura. Pakita mo, Doc Lisa. Manda rito. Minsan naman, sa kaliwa. Sa kaliwa tiyan minsan dito. Minsan paakyat, parang acid siya. So,
Ang mga tips natin, iwas sa maasim at maaanghang na pagkain. Ha? Kung pwede naman kumain, pero dapat may kanin, meron ka munang kanin doon bago mo lalagyan ng maasim. Kung walang laman ng tiyan, mga onions, 'di ba masyado maasim, mahirapan yung tiyan mo, minsan acidic eh. Tapos kumain na pa konti-konti, pero mas madalas para laging may laman yung tiyan, hindi siya masusugat. At mamaya, papakita ko yung number 1 home remedy ko para dito sa ulcer. Number 1 home remedy. Bukod sa pag-inom ng gamot, tatapalan natin ng saging yan mamaya. Ha? Tatapalan natin ng saging at secret na pag-inom ng tubig yan. Lalagyan ko ng saging yan mamaya. Lalagyan natin. Proven yan. Ang saging, merong leucocyanidin na nakakatapal sa ulcer. Tapos, uminom ng tubig, tuturo ko yung pakonti-konti para ma-wash off yung acido. Kasi ito may sugat eh. Gusto mo matubigan lagi eh. Itong part ng Lisa, gusto ko itong matubigan lagi. Mapakita natin mamaya. Ito mga ulcer nyo. Maganda matubigan siya eh, para mabawasan yung acido. Tapos, iwas sa alak. Alak, nakakabutas ng tiyan, ha? Iwas sa alak. At sigarilyo. Sigarilyo din can cause ulcer. Alak, sigarilyo, alam niyo naman yan eh. Tapos yung mga pain relievers, nakaka-ulcer? Kung naka-aspirin kayo, okay yung aspirin for the heart, for stroke. Pero yung aspirin, pag walang laman yung tiyan, nakaka-ulcer. Kaya minsan binibigay ko yung aspirin after meals. Pero kung sinisikmura kayo sa aspirin pa rin, pinapalitan natin ng mas mahal na clopidogrel. Mas mahal siya. Tapos yung mga pain reliever, nakaka-ulcer. Ha? Yung mga sakit-sakit, nakaka-ulcer din yan. Isa yung side effect. Kaya ingat kayo after meals lang. At pwede rin magkaroon ng kidney problem sa mga pain relievers. Meron akong mga ibang videos dyan. At sa gatas, depende. May ibang tao, okay ang gatas sa ulcer. May ibang tao, ayaw yung gatas, nagtatay. Depende. Tapos magluwag din ng pantalon, dapat maluwag yung pants mo. Masyadong masikip. Mataas din yung pressure eh. Makakabag ka, tsaka mahirapan din yung tiyan mo. Okay, bawas sa stress, bawas sa galit. Mas stressful, mas galit, mas maglalabas ng acid yan. Yung mga iniinom na gamot, antacid at tableta, para sa akin 1 to 2 weeks lang eh. Pag 2 weeks, dapat gumaling na. Kung masyadong matagal, hindi gumagaling, may mali sa ginagawa mo. Tapos yung mga pagkain, dapat very bland lang. Ha? So, tingnan ko yung mga questions niyo. Papakita natin ito. Napakaganda. Yan. Yes, ako naman, Doc Lisa. Okay, ito. Papakita natin ito. Ito, ang tiyan natin, ha? Pakita ko yung mga stage ulit. Erosion. Stage 1, ha? Stage 2, acute ulcer. Tapos, stage 3, perforating. Ito. Tapos, papakita ko paano siya naghihilom kung mag-aayos tayo ng diet natin. Ito. Unang-una, pinakita ko kanina, nasisira kasi yung ulcer. Yan, nasisira siya. Nasira yung cells natin to, nasira. Dahil nga sa ulcer. Pero, kung ayusin natin yung pagkain natin, magiging mas healthy tayo, maghihilom din siya. Tingnan yung mangyari, maghihilom. To, yan. Meron tinatawag na cells natin sa baba. Swerte tayo, magre-regenerate siya. Lalabas siya. Ito, lalabas. Tatakpan niya ulit yung natanggal sa taas. Tatakpan niya ulit to. At dito sa stage 3, nakatakip na ulit. Yan, bumalik. May bago ka ng cell. Diyan naghihilom at magbibigay tayo ng mga tips para maghilom pa. Okay, reverse ko lang to. Sige, ang daming Pilipinong may ulcer. Daklis ko na natin itong silya, ikot-ikot. Pakita natin yung mga tips at lunas natin para sa ulcer. Tamang pag-inom ng tubig. Tingnan mo na mga comments. Thank you. Ito, 3 tubig papakita ko sa kanila. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Okay. Turo natin yung tamang gamutan para maging healthy kayo. Plus, pang-iwas din sa ulcer at maraming sakit. Ha? Simpleng-simple lang. Tubig lang, ha?
Walang magic dito. Tubig lang. Number 1, Doc Lisa, pwede mahawakan. Pag inom kayo ng maraming tubig a day, mga 8 glasses a day kadalasan, siguro sa umaga, sa tanghali, pati sa gabi, nakakaiwas sa kidney stones. Makakaiwas kayo sa bato. Kasi ang kidney stones, pag naoperahan, mahal din. Diba? Napakasakit ng kidney stones. Ako nagka-kidney stones na eh. So, pag dumidilaw-dilaw na, orange na ihi, iwas na. Number 2, pag uminom ka ng maraming tubig, sa mga kababaihan kong followers, OFW, hindi kayo uminom ng tubig, alam ko, inom na. Wala nang choice. Iwas sa urinary tract infection. Gusto niyo ba gumaling ang UTI ninyo? Gusto ba mawala yung amoy sa ihi, bacteria sa ihi, madilaw na ihi? Inom lang ng tubig. 8 to 10 glasses a day. Tsaka hahatiin mo yung pag-inom sa buong araw. Number 3, sa mga nagtatae, di ba, nagtatae, pinapawisan, kailangan mo uminom ng maraming tubig para hindi ka ma-dehydrate. Pwede rin, Doc Lisa, buko. Kung gusto nyo sports drinks, pwede rin. Pero buko, pwede rin. Dehydrated, Number 4, sa mga nilalagnat, mga baby, nilalagnat, anong gamutan sa lagnat? Simple lang, tubig. Ito ang gamot mo sa lagnat. Bakit siya bababa? Simple lang eh. Mainit yung katawan mo, init-init, diba? Inom ka ng tubig, maligam-gam lang. Pag nainom mo to, after 30 minutes, iihi mo. Pag umihi ka, tingnan mo yung ihi mo, mainit yung urine mo. Kasi init ng temperature mo. Paglabas ng init, sa urine natin, bababa ang lagnat mo. Mawawala yung lagnat mo kasi nilagyan mo ng malamig. Parang pinupunasan mo, nilagyan mo ng malamig. Kahit di naman ganun kalamig, maligam-gam, paglabas niya mainit, mababawasan yung temperature mo. Parang convection siya. Reduce fever, sipon, ubo, sore throat. Imbis na bibili kayo ng mamahaling mga tableta sa drugstore, sasabihin ng mga lung specialist, tubig lang, pwede na. Actually, tunay, tubig lang talaga. Kasi para magiging mas malabnaw ang plema ninyo. At heartburn para sa ulcer, yung mga ino-ulcer, di ba sinabi ko yung mga ulcer, masakit sa sikmura, inom tayo ng tubig, 2 to 3 glasses in a day. 8 glasses a day, 2 to 3 gulps. Ganito po ang tama po. Lagok ang tawag doon. So, pag sumasakit ang tiyan ninyo, iinom kayo ng 2-3 lagok. Tapos, mga konti lang, mga ganito lang karami iniinom ko. Every 20 minutes. Try ninyo. Maganda to. Ito style ko eh. So, every 20 minutes, inom kayo ganyan lang karami. Tapos, after 30 minutes, inom kayo marami. Ganito karami. Tapos, inom kayo. Pa-konti-konti. Bakit pa-konti-konti? Gusto mo mahugasan itong mga acid. Di ba? Gusto mo mahugasan. Kita ko nga ito. Gusto mo mahugasan siya. Yan, o. Pinakita ko yung sa ulcer, di ba? Gusto ko mahugasan yon, di ba? Para ito sa tiyan natin. Gusto natin mahugasan yung acido sa tiyan, yan sa stomach. Paano mahugasan? Simple lang. Pag inom lang ng water, mahugasan mo yan. Ang dami ng sakit na magagamot ng tubig. Pero malinis na tubig, kasi pag yung tubig nyo madumi, galing sa faucet lang, baka magtai kayo. So, pang-anim na yun, tubig para sa ulcer, heartburn. At constipation, nagtitibik, mga classmate ko. Classmate tayo, mga constipation, may almoranas, inom na maraming tubig para malambot yung dumi at makalabas. Siyempre, plus others, yung mga pakwan, papaya. At tubig, magiging alerto ka. 24 oras, alerto. Bakit ka alert? Tingnan mo yung hindi umiinom ng tubig, dehydrated. Wala na sila, wala nang lakas. Yung mga may headache, sakit ng ulo, alam to ng neurologist, tubig lang solusyon. May headache, pag ininuman mo ng tubig, mawawala. Number 9, tubig. Doc Lisa, ikaw dapat nito. Pampapayat. Sa mga gustong Style mo magpapayat, yan, pampapayat. inom muna kayo ng tubig bago sa inyong main meal o bago kumain. Kasi, pag may laman ng tubig yung inyong sikmura, medyo nakakabusog na din. Yan, style ni Doc Lisa lagi yan. Iinom ng tubig.
Kakain naman 2 platong kanin, pareho din eh. Pero uminom siya ng tubig, di ba? Feeling payat siya. So, number 10, at para sa iyo rin to, number 10. Pag gusto nyong Gumanda. gumanda Pakita at mo, hindi kayo maging kulubot, sige. uminom ng tubig. Kasi, pag dehydrated, nangungulubot, nagdo-dry ang ating mga balat. Oo nga. So, kailangan tubig kasi pupunta yan sa ating mga cells para maging maganda yung skin tone. Nakita niyo may mga dehydrated na bata, yung mga dehydrated, lubog yung mata, di ba? Lubog yung yung pag pinisil mo, hindi na aakyat. Bakit? Walang tubig eh, dehydrated eh. Katawan natin, 70% water. So, itong 10 sakit, actually 11 na sakit, kaya gamutin ng tubig. Pag mga mild lang, syempre, kung sobrang lala, at kung malala na, hindi na makukuha ng tubig. Pero prevention tips pa rin. Kidney stone sa tubig. Urinary tract infection. Pagtatae, lagnat, tubig din. Ubo, sipon, sore throat, pulmonya, inom maraming tubig. Kahit dengue. Dengue, ano bang treatment? Increase oral fluids, di ba? Sabihin nyo, ang daming style ng mga doktor, tubig. Ay, tubig lang nga, ayaw nyo pa libre, di ba? Kung may reklamo, bibigyan kayo ng mamahaling tableta, reseta, di ba? Kasi may complaint eh. Pero tayo naman dito, tinuturo ko sa yung tama, tubig lang, pwede na. Headache, lagnat, urinary tract infection, bato sa bato. Lahat yan panggamot ay tubig. Heartburn, di ba? Yung topic natin yung mga constipation. Alerto, mga joggers, di ba? Tubig. Meron ako nakita nung isang araw, sexy yung jogger. Ang ganda ng attire niya. Meron siya 3 water bottle dito sa likod eh. Di ba? Pampapayat, tubig. Pampaganda, tubig. At ang tamang pag-inom ng water, sinabi ko, paggising sa umaga, mas maganda iinom. Lagi ako umiinom kasi dehydrated ka buong gabi. Buong gabi kami, actually ako kahit pag gumising ako ng 3 a.m., 4 a.m., inom ako konti, mga ganito karami. Konti lang. Para hindi mag-ipon yung bakterya sa pantog ko, hindi mag-buo yung mga bato-bato. Sa mga buntis, 12 glasses of water. Hindi 8, 12. Bakit? Si baby kailangan din ng tubig eh. Tapos pa konti-konti lang inom. Yes, Lisa. Ang explanation doon, kaya mas maraming tubig doon sa buntis, kasi mag-i-increase yung blood volume niya eh. So, kailangan mo yung water, mag-increase ng mga 30 to 50%. Kasi para sa nanay, para sa bata, so you need yung water pag-increase mo ng blood volume. Tsaka ang tips ko, tubig, wala ako sinabing kape, ha? Wala ako sinabing alak, wala ako sinabing soft drinks, wala ako sinabing iced tea. Kung gusto nyo pampahaba ng buhay, tubig lang. Mga bata, tuturuan natin bata pa uminom ng tubig. Pag mas mainit, mas maraming iinumin mo. Siyempre, di ba? Yung mga nag-exercise, pag nag-exercise, mas marami din iinom. Pag may sakit at buntis, mas maraming inumin. At bago ko iwan tong tubig topic, siyempre, pinakamaganda dito sa mga BPA-free na magagandang, kung meron kayong glass bottle, mas maganda yung glass. Yung babasagin. Babasagin. Yung plastic, one time lang ginagamit. Hindi pwede ulit-ulitin. Pag ulit-ulitin mo, yes. Makikita daw dito ilang beses lang pwedeng gamitin. Oo nga, ito recycle daw. Makikita mo yung recycle sa baba. Meron siyang recycle. Meron siyang recycle sa... Yung iba dyan, once lang hanggang twice lang. Nakasulat. Ito, once lang ata siya. One lang. Ibig sabihin, isang beses pala siya inuulit. Di ba nakikita niyo yung mga... nagpa-plastic, binabalik nila yung plastic, inuulit-ulit. Ito palagi ko maraming beses na to kasi parang malambot na siya. Malambot na. Nabali ko na, nasira ko na. Manipis na masyado. Hindi maganda yung masyado manipis kasi pwedeng pumasok, mag-leach. Yung plastic, papasok sa tubig, lagay mo sa kotse mo, nainitan, papasok sa tubig. Hindi maganda sa katawan. May endocrine problems. At bago ko iwan tong topic, kasi yung topic natin ulcer, Doc Lisa, may saging ba? Pahingi. Yes. Yes, pahingi ng konting saging. Saging, tutuloy ko lang sinabi ni Doc Lisa, may mga studies na maganda para sa heartburn. Okay, yes. Kain-kain, maraming fiber. Tama yan, lahat mga sinabi nyo. Saging, hawakan ko siya, favorite.
Isang beses nga, pumunta ako sa... Saan ba ako pumunta? Parang sa mall. May isang bata, I think American kid siya, English speaking. Sabi niya, that's the Dr. Banana. Sabi ko, Dr. Banana. That's good. Dr. Banana daw. Yung doctor na nagtuturo ng banana. Yes, heartburn dahil merong leukocyanogen ang saging. Nakakatulong sa aspirin-induced gastritis. Ha? Pinapakapal yung mucus lining ng stomach. May study yan sa Journal of Nutritional Biochemistry. Tapos bananas bananas mataas siya sa fiber, mataas rin siya sa vitamins. Maganda sa puso, merong potassium, ang banana. Nakakabawas din ng stroke. Ha? Nakakabawas ng stroke. Sa stress, nako, OFWs, mga ating kababayan sa abroad, mga PhilAm, ang babait ng mga PhilAm, dami sumusulat sa akin. Mahal na mahal natin, mga OFW PhilAm, kain kayo ng saging panlaban sa stress. Ha? Stress, insomnia. Na-stress kayo sa news, kain ng saging. Si Junior ay pumasok sa school, natatakot, bigyan mo ng saging. Kasi meron siyang tryptophan. Ang tryptophan, i-convert ng katawan sa serotonin. Pag ginawa niyang serotonin, antidepressant. Yan, pampasaya. Tapos, sa mga pagod, sa mga nag-exercise, saging lang. Tingnan niyo yung mga tennis player. Si Maria Sharapova, si Roger Federer, bawat set, bago huminto, kain saging. Tingnan mo yung mga basketball player, saging din. Bakit? Energy siya pampabusog. Kausap ko dati si Kuya Kim saging din siya, nag-exercise.